sa mga uupo. Sana makaupo ako doon. Yung advice ko, bigyan nyo lang akong mani, kakain na lang ako ng mani, tapos magbigay-bigay na advice sa inyo. Seriously, kinakailangan natin ng reboot kung gano'n ang pananaw ng mga gustong sumagip sa bansa natin. Kasi pag gano'n na talaga, pag gano'n yung bansa natin. At inip na yung mga kababayan. Kung sakasakaling kayo mga kababayan, makita ninyo yung sarili ninyo na tatayo kayo. Kasi mahirap yung tumayo, wala kang katabi sa kaliwakan. Oh no, wala akong kasama, wala akong kakampi. Oh, wala pa sa likod, ikaw lang. Huli ka. Pero kung marami kayong tumatayo, ibang klase yon. Kasi walang magagawa yung ang ating law enforcement. How will they implement the law when in fact yung taong bayan ang nag-i-implement ng law? Diba? Implementing the Constitution. Because so much has been violated sa Constitution. We, the sovereign Filipino people, very clear, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Diyos lang ang kinikilala natin na mas mataas sa atin. Hindi the President, hindi the Vice President, hindi the Senator, the Congressman. Tinatawag namin kayong honorable. Bongbong, tinatawag kang His Excellency, Your Excellency. Pero you're not excelling, ano? You are performing way below. Tinatawag kayo dahil sa galang, pero kayo, problema nyo, hindi nyo ginagalang ang taong bayan. Yun yung problema nyo no? We, the sovereign Filipino people, di ba? In order to establish, in order to build a just and humane society, semplang na kayo ron. Nasaan ang justice? Wala. Hindi pa nga, yung sa akin nga, walang justice biktima ako Kasi, wala pang petsa para maghusga yung para pag-isipan ng prosecutor kung merong merito yung kaso, kung mapupunta yan sa may probable cause ba na dadali na sa korte. Inuunahan nyo Inuunahan ni DOJ. Anong klase yun? DOJ ang nag-iimbestiga, DOJ secretary sabihin, guilty yan. Ano na yan? Na may probable justice, no? In order to build a just and humane society. Anong ginawa nyo kay Kibuloy? Anong ginawa nyo kay kala Badoy, ka Eric, kinontempt pa ninyo? Resource speaker, kinontempt nyo? Anong ginagawa nyo sa mga vlogger na gusto nyong upakan? Anong ginawa nyo kay Tebes, kay Bantag? No. Nandun sa ilalim, dun sa gitna, somewhere there in the Bill of Rights, a person is assumed innocent until proven otherwise in a court of law. Wala pa nga yung probable cause guilty na kagad ang dating Criminal na trato nyo 6,000 pulis sa pinadala nyo kay Buloy. Ano ba yan? Padala nyo sa akin, mas marami Mas marami. Magkaalaman na. Police, ranger. Tingnan natin, magkaalaman. Baka mahati ang police, Siguraduhin nyo yung patatalan ninyo, yung buuan loob, At kayong mga sasali dyan, Be sure, ready kayo. Kasi, mga mamaya, umikot ang gulong, tanggal kayo sa serbisyo. Yung kay Kibuloy nga, Kung ako lang masusunod, the new government, verify all the names of these people involved sa Kibuloy case na yan, yung sa KOJC. Imbestigahan kayong lahat. Lalo na yung mga kitang-kita sa camera, Yung determine kung sino nag-hitcha ng tirga, sino yung nakinamatay ng isang tao ron. Hindi nyo na may babalik yung buhay, Determine kung sino yung nag-pepper spray, kilalang-kilala naman, di ba? Sino yung nanghataw, sino yung nanadyak, sino nanipapas sa mukha, At lahat ng official doon. Because, hindi pwedeng dahilan yung sinusunod lang yung order. Hindi pwedeng dahilan yon. For that matter, kinakailangan yung bagong administration, if ever magkaroon tayo, dadating din yun, dadating. Hindi forever si BBM.
mamamatay din si BBM out of old age. Okay, ma-overdose. Kaya nga di pwede gano'n forever yan. Kayong mga mare-retire din kayo, no? Lahat kayo mare-retire, no? Ang forever lang, si God, ang forever lang, siya yung forever. At yung pagmamahal talaga ng tao na talagang sumasang-ayon sa kanya. Pero kayo, wala kayo. Sa impyerno kayo pupunta lahat. Doon kayo pupulutin. Nyawa talaga. Kakainis yung na yan. Imagine, lahat kayo dapat imbestigahan. Imbestigahan kayo. Lahat ng mga nangyayari ngayon, lahat kayo imbestigahan. Heads of agencies, head of critical figures, no? Mga that is causing so much disaster sa buhay ng taong bayan, no? Pati kayo, DBM, imbestigahan kayo kasi release kayo ng release eh. Pati kayong mga, yan, yung sa PCSO na yan. Lahat kayo imbestigahan. PAGCOR, lahat kayo. It will be parang piyesta, no? Parang piyesta para sa taong bayan. Kasi lahat kayo eh. And then there will be a death penalty in place. Nako! Kawawa kayo. Wala eh. Ganun talaga. While the Council of Elders, kayo, pwede nyo pag-usapan, Council of Elders, kasi nandyan yung mga religious group, pag-usapan nyo, wag na ilagay yung death penalty, wag na. Masyadong barbaric yan. Sige, tagalan nyo lang ha. tagalan nyo yung discussion, na yung ilalagay ng Revolutionary Council, kung meron man, yung bagong government, kung nagkaroon ng death penalty, bigla-bigla, by executive order na death penalty, at kung ano yung mga reason, pati yung troll farm, death penalty. Good luck sa inyo, good luck. Wala kaya kayo. Hindi, awa na kayo, dek. Kung ganun kagad. So, pagka ganun, pag-usapan ng siyempre, yung mga council of elders, may power yan eh. Hindi, pag-usapan nila. After 3 months, siguro, after 3 months, hindi, i-downgrade nyo yung death penalty. Yung mga magiging miyembro ng council of elders, kung meron man, i-downgrade nyo na yung death penalty. Life imprisonment na lang. Pero siguro it will take you 3 months to discuss, no? Kasi adjourn yung meeting. Hindi lahat maka-attend eh. Kung saan galing eh. Ay, nako. After 3 months, wala nang death penalty. Ano na lang, life imprisonment. O nasaan na yung mga yung mga yung mga i-downgrade yung parusa na death penalty. Ay, patay na. Dead ball na. Very efficient yung very efficient yung death master, yung yung berdugo. Dami kayong volunteer na berdugo. Ay, nako, mga retarded, no? Ay, nako, sabi nga ni sir, kahit ako may rayuma. Kahit ako may rayuma, ako napupugot ng ulo. Wag naman, wag niyo pupugutin ng ulo. Silaban na lang natin. Silaban na, busan nyo ng gasolina, sindihan natin. Mga buhaya, mga hanip kayo, mga Pilipino kayo. Kayo na yung gumagawa ng kalokohan. Kayo pa yung may kapal na mukha na gamitin ng batas para, tawag doon? To prosecute people who find you abusive. Kayo pa ang gumagamit na batas na para tirisin ang boses ng bayan. And kayo pa ang may gana na gamitin ang pera ng taong bayan para mag-maintain ng libo na troll farm. Para siraan ang mga kababayan natin na tumatayo. How demonic kayo, mga walang niya kayo. How deceptive. Ang mga Pilipino, iba naniniwala. Hatiin na lang natin kaya, no? Yung pro-BBM, dito, sa Luzon. Yung pro-Duterte, dito. Ay, baka makasama yung Cebu. Baka makasama yung Visayas tsaka Mindanao, no? Hatiin na lang natin. Tapos panoorin natin after 10 years kung sino mas maunlad. Ayaw naman ninyong hatiin ng Pilipinas. No? Bakit
bakit yung karamihan ng mga kababayan natin kinakailangan nilang magdusa sa isang bansa na walang pakialam ang gobyerno sa taong bayan? Bakit kinakailangan magdusa ang mga kababayan natin? Bakit hindi na lang natin hayaan sila? Let them chart their future. Let them. Kung ganyan kayo, gusto nyong gamitin ng Armed Forces tsaka yung PNP, yung AFP-PNP, gamitin ninyo para supilin lahat ng lumalaban sa inyo. Pati yung mga junior officer tsaka yung mga sundalo, hindi makagalaw at sinasabi, sumusunod lang kami sa utos. Natatakot, tinatakot ninyo. Mauubos din yung pananakot na yon. Ang matitira doon, tapang. Tapang ang matitira doon. Isang araw lang yan na biglang babaliktad. Yung sinasabi ko nun, yung ganon, one is to give, no? Spring yan spring. Pagka pinipisa mo nung taong bayan, pagpitik niyan, good luck sa inyo. Good luck sa inyo. I don't even have to move a finger, move a foot. Pipitik yan, magalit talaga ang taong bayan. Revolusyon ang kapalit niyan. Ang babaliktad, ang babalandra sa inyo, revolusyon. Yun ang pinipilit naming iwasan. Magkaroon ng revolusyon kasi tayo Pilipino magpatayan, and that will make us weaker. Or in the long run, that will make us stronger as a country. Because revolution is painful. Ngayon, kayo mga gumagawa ng kalokohan, kayo pa may karapatan, kayo pa yung may katuwiran, kayo pa yung merong say na ako gago. Sira ulo kayo. Hindi ako nag-iisa, marami kami. And you cannot stop a people so much na pinisa ninyo, tiniris ninyo. The people will rise up one day. And it will be a revolution. Hindi nyo mapipigil na yon. Sinasabi ko sa inyo kung paano pigilan Mga walang ya kayo. Sinasabi ko sa inyo na good governance lang ang labas nito. Ano yung sasagot nyo sa akin? Inciting to sedition. Mga PI. Inciting to sedition ako, may probable cause, ha? Ay, nako. Pagka kayo, sinakot ng taong bayan na kayo ang inciting to disaster. Mga walang batas. O sige. Walang batas na ganon. O sige. Mag-ganon sila. Magde-death penalty yan. Usigin kayong lahat. Galit na ang taong bayan. Wala kayong pakiramdam. Galit na ang taong bayan. Good governance lang ang lusot ninyo. Hindi pwede magnanakaw. Hindi pwede komunista. Hindi pwede yung bangag-bangag. Ang dami ng droga. Ano kayo di kayo nakikita? Tapos kayo, traffic violation lang. Imagine, nakakaya kayo. Tapos deny pa kayo. Nakakaya yun. O pagdating sa Supreme Court, tameme. And you make, you know what yung nadinig ko doon sa Supreme Court, yung isang portion doon na si Soljen Guevara, astig na astig. Bilib na bilib ako kay Soljen Guevara. Oo, astig yan. Nag-DOJ, di ba? And then yung parang hindi makasagot ng doon sa tanong Kasi ang hirap depensahan ng posisyon ng administration. Yun yung problema. Pagka talagang walang-wala, hindi mo madedepensahan. Yung Daphne na umalis na. Paano ang hirap mo namang depensahan yung posisyon ng gobyerno Magnanakaw, droga, tapos abuso, walang paki sa tao. Wala. Paano mo dedepensahan yun? Kaya kayo mga loyal sa gobyerno, loyal sa mauubos din yung swerte nyo. Your luck will run out. Yung pasensya ng tao will run out. And God will intervene. God has always been there for the Filipino people. He may intervene through other ways, through other people, but He will surely intervene. I promise you that. Gagamit lang siya ng when God intervened against the pharaohs, the Egyptians,
to save the Israelites. Ginamit niya si Moses. And the planning, no? The planning happened way back nung baby pa si Moses. Imagine that, baby pa siya na nilagay sa isang basket, nakuha ng kapatid ng Pharaoh at inarugaan bilang anak niya. And he grew up with all the training and everything. Alam niya yung pasikot-pisikot, etc. Imagine yung kung ganong magplano ang langit. Tapos yung pala, siya yung magiging deliverer, no? Siya yung magiging focal point nung parting of the Red Sea. Imagine yung intervention ng langit na ganon. And do you think miracles still happen? Yes, of course. Miracles still happen. When the Israelites were confronted by the Philistines ba yun? Na challenge yung mga Israelites. Oy, labas yung champion nyo. wala eh. Pero imagine yung si David, siya yung parang kulang Sabi ni sino ba yun? Si Samuel ba yun? Yung prophet, 'di ba? Yung mag-aano sa kanya. Parang dami binata. Parang kulang, hindi ito yung gusto ng langit eh. Meron pa bang iba? Nandun nagpapastol. Tapos bata. Bata. Ang tinapat nila si Goliath, si Tore. Laki-laki, pangit-pangit na yung ni Goliath noon eh. Siga pa, no? No amount. Isang shepherd boy. Walang espada. Tirador. Tirador. Timbog tingnan si Goliath na timbog. Patay, putol ulo. So, God really plans the way He plans it, no? Superb, perfect in His time. Kaya kayo mga kababayan, huwag kayong masisiraan ng loob. Mga nababasa ko sa mga ninyo, even sa mga comment ba ninyo at sa ka-FGF. When seemingly you're out of options, parang ganon. When parang wala nang pag-asa talaga. Ganon yung Pilipinas ngayon, parang wala nang pag-asa eh. Wala ka nang magawa. Then God delivers the people. And I'm very confident that we will be delivered one of these days. Pwede kong pare Parang ranger ako, pero parang nagiging pastor na ako Malapit na magukay dito sa bahay ko Magukay. Pagka isang aso ko nasaktan, Pag isang aso ko nasaktan, ay nako. Sorry na lang, pasensyahan tayo. Isang aso ko, 16 yung aso ko. Isa dyan, 15. Isa dyan masaktan. Sipain ninyo o kaya barilin ninyo, saksakin ninyo, masaktan. Pasensyahan tayo Hindi nyo dapat gamitin yung authority ninyo na with abusive character, with abusive na mood. Hindi nyo dapat gamitin yung ninyo. Si Pastor Kibuloy, nakuha nyo sana ng pakiusapan through the mayor, through a friend, call a friend, di ba? Pero kinakailangan i-display nyo yung dami ng PNP na yun. Kayo naman mga PNP, sumunod kayo ewan ko sa inyo, sirang-sira kayo. Because if I were to advise the new government, kunyari, umikot ang gulong, nanalo lahat yan sa eleksyon, talo kayo, tanggal kayo, and then magkaroon ng bagong government, I will advise na i-review ang existence ng PNP. Kung kinakailangan i-disband, gumawa tayo ng bagong PNP. At kung kayo mga nandiyan sa loob, nakikita nyo, nakakaya ang PNP Nainis ang tao Ang dapat yung PNP, parang mga PNP ng Baguio no? Ewan ko to sa ibang lugar, sorry hindi ko nakikita, yung Baguio kasi nakikita ko Magagalang, mababait, matulungin. They respect the people.
Special shoutout kay Mayor Magalo. Magaling yung paghawak niya sa mga PNP dito. Nandun yung respect Nandun yung civilian supremacy. No? Nandun yung they serve and protect the people. Ibang klase yung mga PNP dito. I don't know to sa ibang lugar. Maybe sa Davao din. Nakita ko rin yung mga PNP sa Davao. No? So, let's parang na we do away with the Philippine National Police kasi masama yung imahe, masama yung ating memorya sa kanila, memory natin. Sinira nila Tory sinira nila. Sinira nung mga nakaraan na mga itong mga chief PNP. Sirang-sira kagaya niyan sa traffic violation, nakakayaw, chief PNP. Ngayon, sasabihin nila na high-ranking senior official. Sino yun? You are not authorized to violate traffic regulations because the people are not authorized also to violate it. Kita niyo yung badge ninyo, no? Yung badge of honor ninyo, yung inyong ranko, yung posisyon ninyo, mas mataas ang taong bayan sa inyo, tapos kayo mag-violate. Mantalang ang taong bayan mag-violate, titikitan kayo. Kainit kayo ng ulo. Kaya nga mas maganda, let's create a better People's Police Force. Parang ganun ba? In the absence of a better name, instead of calling it Philippine National Police, which has been always connected to criminality, drugs, abuses, etc., etc., suppressing the Filipino people. Tayo, mga Filipino people, the sovereign Filipino people, let's create a better one. Ano pa naman tayo? Pipilin natin yung Philippine National. It is within our power. Our power as the people of the Republic. Total tayo nagpapasweldo Saka nakakita, meron kang kayo ba, nagtatrabaho, may abusadong katulong sa bahay. You will retain the person. May chismis kung kaninong kapitbahay. Alam na kung ano-ano sinasabi. Si Mrs. yung ganitong ginagawa. Si Sir, humihilik. Si Sir, etc. Di ba? Yung ganong, pagka may bugalgal kang empleyado, tanggal Meron kang driver na laging late sa pagsundo sa'yo, tanggal. Kasi hindi nila minamahal yung trabaho nila. Ito nga yung ibang pulis, sobrang mahal sa trabaho. Sir, pag-utusan lang, sumunod kami. kahit mali, sinunod nila. Ay, nako, tayong masunod, mga kababayan, because we are sovereign. Nakalagay sa nasa preamble talaga lahat A just and humane society, establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Linchak yung nangyayari ba ngayon? Ideals ba natin yung magnakaw, magdroga, maging komunista, maging abusado, yung mga politiko natin at tayo, tiwangwang, mukha tayong tanga, ngingang, wala tayong, wala namang impran na gawa. O bakit ganun? Bilyon-bilyon. Tapos nun, yung pinaghirapan natin, ipamimigay lang. Na AX, mga tupad, yung mga ayuda na yan, ipamimigay lang sa mga ayaw magtrabaho. Tayo trabaho. Sus, Mariosep talaga. Ano ba naman yung kagaguhan na yan? Kalokohan yan talaga. Kaya yung bagong gobyerno, tanggal yan, dapat. Tanggal. Wala na. Wala na ayuda. Tanggal. Yung nakasanayan ng mga Pilipino na 4-piece na yan, 1 taon na lang siguro, 1 taon, re-reviewin kung ano. Kasi create yung trabaho. Magtrabaho kayong lahat, mga kababayan. Mahalin nyo yung trabaho. Magkaroon kayo ng, yung Pilipino, known for industriousness. Yung masipag ang taong bayan. Yung mga ibang kababayan natin, away from their families, nag-a-abroad para na magtrabaho na maayos. Kaya kailangan yung gobyerno mag-create ng trabaho. Hindi yung bigay, tapos kunyari, out of 10,000, 5,000 lang bibigay nyo, 5,000 bubulsa ninyo. Langya kayo. Kaya nga, walang kakwenta-kwenta. Ang masakit dito, nagre-reklamo na tayo. Tapos tayo pa yung kriminal. Tayo pa yung mukhang kriminal, di ba? It has to end. It has to end.
Kayong mga troll, you will end. Kasi outlawed na yan pagka umikot ang gulong. Tigil na yung troll. Ang mag-maintain ng troll farm, ganon. Yung maging pumayag na maging troll, ganon din. Hayop kayo. Tumigil kayo. Walang kwentang Pilipino yung ganon. Walang kwentang ugali yung ganon. Hindi ka tatanggap ka ng pera para siraan mo kapwa mo. Hindi tama yun. Magtrabaho ka na maayos. Hindi yung ganyan. And there should be declarations or executive orders that will precisely correct that kind of system. Walang niya. Ultimo si BBM, inamin niya, may troll siya eh. May troll farm siya eh. Pati itong sino to? Yung pinsan niya, si Tamba, may troll farm din. Kasi yun yung kumalat sa mainstream, sa SOCMED eh, na merong troll farm, natake pa rin niya ako eh. Natake pa rin ako. Kaya nga, tingnan natin, pag-ikot ng gulong, mga kababayan. Screenshot lang kayo, mga subscriber, follower ko. Screenshot lang, tapos nun ipasa nyo lang. Kanina nyo ba pinapasa? Kay Tarira yata, no? Okay, basta ipasa nyo. Screenshot, ipunin nyo. I-file ninyo para pagka kinakailangan na yan na. Doon sa ating cyber warrior, no? Doon ipasa para matrace kung saan siya. Meron naman kasing IP address eh. Okay. So, yun yung God will always intervene kahit hindi niya tao. God has intervened for everyone in this planet. Some do not realize it, some do not appreciate it. But kunyari yung Noah's flood, it took Noah to build 100 years yung barko niya, yung Noah's Ark. 100 years. Puti na yung bigote. Puti na yung balbas. May rayuma na, no? Nung natapos siya, sakit-sakit katawan ko. Lagari-lagari. Yung forested area, naging clear kasi panay kahoy, kinuha niya eh. Sa bundok. Tayo ng mga tao eh. Hindi ka pa naman si Raulo. Ba't ka nagpapagawa ng barko dyan sa tuktok ng bundok? Hey, magbago na kayo, magkakaroon ng delubyo. Wala, tinatawanan siya. Itong mga nasa gobyerno, sinasabi natin magbago sila, pero ayaw sila magbago. Yung Jericho, kay Joshua, never before conquered yung Jericho noon. Tapos noon, yung sinasabi ngayon ng KOJC, yung Jericho March, umikot na sila, 7 araw yata yun, if I remember right. 7 araw na umikot doon sa stronghold ba, ng Jericho. Tsaka nagsisigaw. Ayun, pagkano, nag-crumble yung wall, walang gera. Kaya nga, ibang klase rin eh. So, may drama meron pa yung 3 na sinagip niya from the fiery furnace. Yung 3 na Hudyo. Sabi ni Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng rebultong ginto, di ba? Tapos, samba. Ayaw nung 3. Yun eh. Kaya nga, kung kayo, nasa tingin nyo, nasa tama kayo, nasa Diyos kayo, huwag kayong bibitiw. Yung 3 na yun, no? Yun nilagay sa pugon. Pinadagdagan palang kahoy. Pinadagdagan. Nasunog nga yung naglalagay ng kahoy sa sobrang init eh. Fiery furnace nga eh. Walang yang 7 times na stronger than the usual. Tapos, pagtungaw nila eh, nandun sila. Ba't hindi nasunog yun? Imagine God's power, ano? 4 sila, 3, naging 4. Yung isa, si God daw ang kausap. Grabe nun. God works in mysterious ways. That's why hindi ako natatakot. Pwedeng mukhang talunan ka ngayon,